So, ano tong odor of sanctity, yung oil of the saints o manna of the saints, at saka Myroblit saint or yung Myroblitism na tinatawag. So, ito namang, at saka syempre, i-discuss natin yung additional yung Perithiopanis o yung Nirchopani na tinatawag. So, yung odor of sanctity, yun yung parang napakabangong amoy mabango na galing sa stigmata o dun sa mga incorruptible body of the saints. So, tamang-tama to dahil ilang araw na lang All Saints Day na. So, dun sa mga incorruptible body of the saints, blessed pa lang sila. Lalo na sila Saint Padre Pio na nagmanifest ng stigmata, yun daw amoy na nanggagaling doon sa kanilang stigmata, yung tinatawag na odor of sanctity. Tapos yung oil of the saints o manna of the saints o yung healing, yung oil na may healing properties, o yung oil, langis daw yun na mabango, meron siyang odor of sanctity, yun ay galing sa mga incorruptible body of the saints. At kahit blessed pa lang sila, meron na silang ganun. Nag-a-appear daw yun sa kanilang mga incorruptible bodies and relics. So, yung man of the saints and oil of the saints. Ngayon naman yung Myroblit saints, yun naman yung mga santo na nag-exhibit ng Myroblitism. O ano tong Myroblit na tinatawag. Sila yung mga incorruptible bodies ng mga saints or blessed na nagpo-produce ng myron. Ang myron, sa madaling salita, ito yung anointing oil o anointing healing oil. Ito yung tuwing Monday, Thursday, yung biniblesa ng biniblesa ni Pope Francis o ng kung sino mang Pope yung nakaupo. Ito yung ginagamit, ito yung chrism oil, yung myron. No? Pag sinabi mong Myroblit saint, nagpo-produce yung incorruptible body niya ng myron na ginagamit para pang-anoint ng mga yung anointing of the sick is hindi lang naman sa mamamatay yun. Kumbaga kung may sakit, malubhang may sakit yung isang tao, yun yung ina-apply ng pare para mapabilis yung o mapagaling siya by faith. So yung oil na yun yung ginagamit. So yun yung mga importanteng dapat nating malaman. At saka yung Perithiopanis is yun yung near appearance of a deity. So, ibig sabihin yung incarnation ni Jesus is Perithiophanias o near God kasi human form. Si Lord lang naman kasi yung may hypostatic nature, human and divine nature. So, pag pinag-uusapan yung divine nature niya, yun yung tinatawag, yung human nature ni Lord, yun yung Perithiopanus o yung near, kasi yung peri, na-research yun, peri daw ang ibig sabihin sa Greek. Kasi kadalasan ng biblical translations nanggagaling sa Greek. So, dapat pinag-aanuhan natin yun. So, yun lang po.